Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang OFW na buong tapang na hinarap ang mga pagsubok sa lupain ng mga banyaga. Siya ay si Emmy. Nang mawala ng trabaho si tatay dahil sa kanyang sakit na tuberculosis, maagang naiatang sa aking balikat ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya, lalo na at ako ang panganay. Wala akong ibang naisip noon para mas madali kong maiahon ang aking pamilya sa kahirapan, kundi ang magtrabaho sa abroad. Lingid sa aking kaalaman, hindi pala ganun kadali ang magtrabaho at mabuhay sa ibang bansa. Ate, kapag naroon ka na, ibili mo ako ng bagong sapatos, ha? Oo. Mura lang daw sa Amerika mga original na sapatos kaysa rito sa atin, eh. Nako, hindi pa nga nakakatungtong sa Amerikang ate mo. Sapatos na kagad yung iniisip mo, Patrick. Para lang huwag makalimutan ni ate, Nay. Oo, bibili kita. Gusto mo 3 sapatos pang papadala ko sa'yo dito taon. Hindi ko tatanggihan yan. Oh, kayo naman, tay. Anong gusto nyo? Wala akong ibang gusto, kundi maging ligtas ka roon, anak, sa pupuntahan mo. Lalo na at dayuhan ka roon. At wala kang mga kakilala, siyempre. Wala ka roong kamag-anak na maaari mong lapitan kung may kailangan ka. Kung pwede nga lang na dito ka na lang magtrabaho. Kaya lang, ayaw mo naman dito sa atin. Hindi naman sa ayaw, Nay. Kaya lang, mabuti ko si Patrick lang yung nag-aaral. May 4 pa kaming mga kapatid. At saka, mas mataas ang sweldo sa ibang bansa. Basta, anak, Po. lagi kang mag-iingat, ha? Opo, tay. Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Hindi ako magpupursiging makarating ng ibang bansa kung wala akong determinasyon. Pangako, ako ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Magpapatayo tayo ng bagong bahay para kapag may bagyo, hindi na tayo natatakot na baka matanggalan pa tayo ng bubong. Ako, anak. Tapos, dapat magkaroon ng negosyo ang inay. Para kahit dito ka lang sa bahay, Nay, may kita ka. Yung mga kapatid ko, gusto ko makapag-aral sila sa maayos na eskwelahan. Sa sinasabi mong yan, parang doon ka na magtatrabaho habang buhay. Nay, Anak, itong tandaan mo, hindi kami naghahangad ng marangyang pamumuhay. Mas mainam pa rin na magkakasama tayo. Kaya kung gusto mong umuwi na rito pagkatapos ng 1 o 2 taon, umuwi ka na. Ano, kumusta ang first day mo sa trabaho? ay, grabe. Nakakapagod. Kahit 4 na oras na lang yung shift natin, ako nangalay agad yung balikat ko. Napakarami palang customer sa restaurant na ito. Nasa Florida tayo. Palaging maraming mga nagpupunta sa beach, kaya maraming tao. Maiidlip lang ako ng ilang minuto. Oh, nagdo-double job ka ba? Oo, sayang. Wala naman akong ibang gagawin pagkatapos ng shift natin. O, saan ka mamaya? Doon sa bar, malapit dito. Dishwasher. Wow, bilib ginawa sa'yo. Ikaw? Caregiver ako sa hapon. May inaalagaan ako matanda. Matagal ka na rito? Oo, 5 taon na. Uy, ang galing mo naman. Ako kaya? Tatagal din kaya ako ng ganyan? Katagal? Ang payo ko lang sa'yo, huwag kang magpapabuntis. Uy, brobe ka. Bakit? Uy, totoo yung sinasabi ko sa'yo, ha? Marami na akong ganyan nakakatrabaho dito. Nakipag one night stand, nabuntis. O, syempre, hindi naman sila pwede magtrabaho. O, anong gagawin? Di uuwi sa Pinas. Hindi mangyayari sa akin yan. Dahil kailangan ko magsikap kasi maraming umaasa sa akin sa Pinas. Patrick, Oh, sabihin mo sa ate mo, salamat sa padala niyang pera. Tapos dito sa package na kararating lang. nasabi ko na, Nay. Kanina pa ako nag-message sa kanya.
Busy yata yun eh. O baka tulog. Gabi sa kanila ngayon eh. Oy, yan binibigay sa yung allowance ng ate mo, ha? Huwag mong wawaldasin. Malihintikan ka sa akin. Pinagpapaguran niya ng ate mo sa ibang bansa. Ayan ka na naman na eh. Grabe ka naman sa akin. Pinaalalahanan lang kita. Huwag naman paulit-ulit. Alam ko naman na hindi madali ang buhay doon ni ate. Ay, mabuti naman, alam mo. Ay, siya nga pala. Ibili mo ng gamot ng tatay mo. Ah, sige po. Huwag ka nang tatambay sa mga barkada mo, ha? Nay, Oh, naisip ko lang. Mas maganda siguro kung makakapag-asawa si ate ng Amerikano doon, no? ano? Tapos, ipipetisyon na tayo. Tapos, doon na tayo sa Amerika titira. Nay, makakita tayo ng snow. Ay ko, ang lamig Yan. doon, Nay, ang lamig. Puro ka ilusyon. Sige na nga, lumakad ka na nga. Amy, tapos na ang shift mo. Oo. Rod, ikaw? Mamaya pa. Uwi na ako eh. Teka na. Bakit? Nakikita mo yung Amerikanong yun? Oh, Yun oh, yung nakaupo sa may pinto na naka-leather jacket. bakit? Gusto mo, pakilala kita. Ano? Ba't mo naman ako mapakilala doon? Regular customer namin yan dito. Kanina pagpasok mo, sinusundan ka ng tingin, tapos tinanong ako kung sino ka raw. Ay, yoko nga. Sige na, pakikilala lang naman kita eh. Malay mo, maging magkaibigan kayo. Uy, ilang araw ka na nagsusuka. Oo nga. May sakit ka ba? Ewan ko, di ko alam. Hindi ko nga maintindihan yung sarili ko. Madalas nga akong mahilo eh. Baka ka ako low blood ako, kaya... Ayun, tsaka madalas din akong puyat. Balita ko may boyfriend ka raw na kano. Oh, fling-fling lang yun. Pero, nagsisex kayo. Wow, Ano? Nagsisex nga kayo. isang beses lang naman. Isa. Sigurado ka. Bakit ba? Hindi kaya buntis ka? Ano? Sabi ko na kasi sa'yo eh. Binalaan na kita. Pa, anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin ng ganito. Siguradong magiging kahihiyan ako sa pamilya. Ay, nako, Emmy. Tama ka. Dapat sinunod ko yung payo mo. Huli na para magsisi. Kasi naman ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko! Kapanganak mo pa lang, magkatrabaho ka na agad. Rod, magugutom kami kapag tumigil ako magtrabaho. Bilib din talaga ako sa'yo. Nagtrabaho ka hanggang 6 na buwan na ang tiyan mo. Buti na lang ang liit mo magbuntis kaya hindi halata. Tapos ngayon, 1 buwan pa lang pagkatapos mo manganak, magtatrabaho ka na agad. Ilang buwan akong hindi nakapagpadala ng maayos sa amin kaya kailangan ko magdoble kayon. Uy, paano anak mo? Meron akong kinuha magbabantay. Pinay din. Tapos, ilan ang trabaho mo? Kahit ilan. Basta kaya pa ng katawan ko. Amy, Basta, hindi ako uuwi sa amin nang hindi ko natutupad ang pangako ko sa kanila. Naiaahon ko sila sa hirap. Oh, may bahay na tayo, ha? At ikaw naman, may negosyo ka na. Oh, may trabaho na rin si Patrick. Kaya na niyang tulungan ang kanyang ate na papag-aralin itong 4 pa, di ba? Isa pa yung pangatlo natin, graduate na rin na. O yun, 3 na lang ang mag-aaral. Wala pa bang planong umuwi si Emmy?
Ay, hindi ko alam. Wala namang sinasabi. At ako naman ay magaling na rin ako sa aking sakit, ha? Sabihin mo nga sa kanya, umuwi na rito. Sinasabi ko naman yan sa kanya. O, ano sabi? Hindi naman umiimik. Ay. Wala man akong ideya kung gaano kabigat ang trabaho niya roon. Pero alam ko na hindi madali ang buhay doon. Tamo, sasabihin ko kapag tumawag uli rito. Nay! Ah! Narito na si ate! Ah! Larian na! Oh! Ay! Nay! Anak! Ay, mano po. Kaawang ka ng Diyos. Sabi ko na nga ba, Ako, salamat. iiyak na naman yung tatay mo. Miss na miss ko po kayo. Paano ko? Ate. Oh, Ate, ha? sino yung batang yan na kasama mo? Ah, Amerikana? Aba, Jillian? Jillian, come here. Oh, kiss your grannies. Lisa? Oh, kausapin. sino itong napakagandang batang ito? Patrick, Oo nga, ate. bahala ka. Anak ko po. Kausapin mo, Patrick. Hindi lang tayo ito. Tulog na ang apo ko. Nako, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng apong ganito. Nay, sorry. Patawarin niyo ako. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasi naging mapusok ako. At inilihim ko sa inyong diskrasyada ako. Hindi ka diskrasyada. Huwag kang humingi ng tawad sa amin. Kami nga dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Alam naming labis kang nahirapan dahil sa amin. Ay, kanina, iniisip ko kung paano kang nabuhay doon na may inaalaga ang bata. Kung paano ka nagbuntis na walang pamilyang nag-aalaga sa'yo. Patawarin mo kami. Hindi ka man lang namin nadamayan sa panahong hirap na hirap ka. Ayos lang yun, Nay. Sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako uuwi dito hanggat hindi ko natutupad lahat ng pinangako ko sa inyo. Salamat. Salamat sa lahat ng pagsasakripisyo mo, Emmy. Salamat. Kahit alam kong masakit na nangyari sa'yo doon. Pero, ituring nating biyaya ang anak mo. Ang apo ko. Biyaya siya sa atin ng Diyos. Salamat. Salamat sa pangunawa, Nay. Maraming salamat sa 5 taong pagsasakripisyo para sa pamilya natin, Emmy. Magtatapos na ngayon sa elementarya ang anak ko at ikakasal na rin ako sa darating na buwan. Hindi ganun kadali yung mga pinagdaanan kong hirap pero nakayanan ko ang lahat dahil hindi ako sumuko. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, napakadaling panghinaan ng loob kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Pero palagi nating piliing lumaban at magpatuloy. Ika nga, quitters never win and winners never quit. Ako po si Emmy at ito ang aking buhay. Tulad ni Emmy, matutuhan sana nating lagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung tayo ay susuko. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, June Martin de Caspi, Chiquit del Carmen Amor,
Yonel Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Emmy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kung paano niya natagpuan ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Siya ay si Mario. 12 kami magkakapatid at walang maayos na hanap buhay ang aming mga magulang. Kaya ipinaalaga nila ang iba naming mga kapatid sa mga kamag-anak namin. 6 kaming naiwan sa aming bahay. Ako at ang pang-apat kong kapatid na babae ang pinakamalapit sa lahat. Subalit nagising ako isang umaga, nawala na siya. Mula noon, wala akong ibang ginusto, kundi ang makita siyang muli bago man lang ako mamatay. Ang sakit na ng balakang ko. Nakakapagod maglinis ng bahay. Upo nga muna ako. Ano to mga ito? Tatapon na ba ito? Oo, kuya. Tatapon mo na yung mga yan. Sige. Pati yan parang eroplano na sira-sira na. Naku, itapon mo na nga yan, kuya. Ay, ma? O ano yan ha? Sige. Subukan niyo itapon niya na mapalayas kayo ng papa niyo dito sa bahay. Bakit ma? Sira-sira na ito ah. Kinakalawang na nga oh. Basta, huwag niyo yung gagalawin. Huwag niyo gagalawin. Hayaan niyo lang yan dyan. Ma, kabibili lang namin ni kuya ng bagong divider, oh. Pangit naman kung ilalagay namin dyan yan, ng lumang laruan. Hindi magandang tingnan eh. Pwede huwag niyong tingnan. Ay, ayan na. Yan ang habang sinasabi ko. Porque nakakabili na kayo ng mga magagarang gamit nyo ngayon. Ganyan na kayo magsalita. Hindi naman sa ganun pa, kaya lang, Kapag may nagtapon ito sa inyo, huwag niyo nang iisipin pang umuwi rito sa bahay. Ay, naku. Yan. Kasi nagmamagaling kayo. Sinabihan ko na nga kayo, ayaw niyong makinig. Bakit? Kanina pa kasing laruan yan, ma. Ang ibig niyo sabihin, ibinenta ni Lolo yung ate ni Papa? Hindi niya rin alam, pero mukhang may nangungursunada daw dun na binatang galing sa mayamang pamilya. Kaya ang duda niya, binenta ng lolo niyo para may panggasto sila. Ay, grabe naman yun, ma. Kaya mula noon, hindi niya na nakitang muli si Ate Helen. Ilan taon na kaya siya ngayon, ma? Baka mga 65 years old. Matanda ng 5 o 4 na taon niya sa papa niyo. Ay, kaya pala ayaw niyang itapon yung laruan na yun kasi bigay pa yun ng kapatid niya. Yun na lang ang remembrance niya sa kanyang ate. Bakit ngayon niyo lang ito nasabi sa amin? Kasi ayaw niyang nababanggit ang tungkol kay Ate Helen. Nalulungkot siya. Pero kahit naman hindi nababanggit si Ate Helen, alam kong walang araw na hindi niya naaalala ang kanyang kapatid. Ano na kayang apelyido ng ate niya ngayon? Baka maaari nating hanapin sa Facebook. Ay, oo nga, kuya. Yan nga naisip ko eh. Pwede ba yan? May bayad ba? Ay, wala po. Hahanapin lang natin ang pangalan niya. Kaya lang, kung hindi natin alam ang apelido niya, medyo mahirap. Tsaka matanda na siya eh. Baka wala namang Facebook yun. Pero, bakit hindi niya subukang hanapin si Papa? O yung iba niya mga kapatid? Oo nga, ma.
Ewan ko. Iniisip ko nga dati, baka namatay na yun. Hindi naman natin alam, di ba? Lalo na dito sa atin na palagi nagkakaroon ng malakas na bagyo. O malay mo, binagyo na yun. Baka ganyan din ang nasa isip ng ate ni Papa. Kaya hindi niya rin sinubukang hanapin si Papa. At saka isa pa, ang haba na ng panahong lumipas. Pero pwede pa rin naman nating subukan. Wala namang masama eh. Subukan nating hanapin sa Facebook. Kuya, eto oh. Patingin. Oh, di ba si Papa yan nung bata pa siya? Uy, buti na lang may nakatago pa siyang larawang ganito. O yan na lang ang gamitin natin profile picture niya sa Facebook account na gagawin natin para sa kanya. Oo, sige. Kapag gumamit tayo ng picture niya, ngayong matanda na siya, hindi naman sa makakilala ng ate niya. Sana hinahanap din siya ng ate niya, no? Kung tayong dalawa kaya nagkahiwalay, hanapin mo rin ba ako? Baka hindi. Ha? Mas tahimik kasi yung buhay kapag wala ka eh. Ganun. Oh, ano ba? Joke lang naman yun. Kapag ikaw ang nawala, kukunin ko yung picture mo nung high school ka. Ipapiprint ko tapos lalagyan ko ng missing. Ang pangit ng picture ko na yon. Ang itim-itim ko doon. Tapos may basa kong 2 inches. Kung bakit naman kasi kayo mga babae, kapag bored kayo, naglalagay kayo ng bangs. Hindi na ngayon. Natuto na ako. Buti naman. Ay, tara na nga. Iscan mo na yung picture na magawa na natin ng FB account si Papa. Ano? Wala pa rin? Hindi niyo pa rin nahahanap? Wala ma eh. Naku. 3 buwan na namin sinusubukan hanapin sa FB si Auntie Helen eh. Wala pa rin. Ginawa na namin ng FB account si Papa pero wala rin. Walang nangyayari. Ay, Mabuti na lang pala talaga, hindi natin sinabi kay Papa. Baka umasa lang siya eh. May tumatawag. Ah? Sino to? Teka, sino yan? Ay, teka. Hindi ko account ang nakabukas dito sa isa kong cellphone eh. Account ito ni Papa. Uy, sagutin mo, dali. ano yan? Bakit? Ha? Ay, eto na, sasagutin ko na. Ma, huwag kang maingay ha. Hello? Kinakabahan ako. Ma, kalma ka lang. Hindi naman ikaw ang kapatid eh. Oo. Ano ko? Huwag ka naman mangurot, ma. Kakababa lang daw nila ng bus. Sino kasama niya? Uy, Irene, bakit ka naiiyak? Kuya, makikita na natin ang isa pa nating auntie. Tapos makikita na siya ni Papa. Ang saya-saya ko. Ano ka ba? OA ka, ha? Umiiyak ka na kagad eh. Wala pa nga. O yan o, tingnan mo umiiyak din si Mama. Sino ba naman niya? Sino ba naman ang hindi maiiyak? Kuya, mahigit 40 years silang nagkahiwalay ni Papa. Ayun. May nakikita na akong papalapit dito sa atin. Oh my gosh! Sila na yan, Kuya! Pasting! Ah, Irene! Oo po! Ikaw si Kuya Wilson? Ako nga! nice meeting you, Wilson. Baba niyo? Oo. Mana po? Tita. Si Mama. Kuya, kamukha niya si Papa. Ikaw ang asawa ni Mario? Oo, Ate Helen. Ito yung mga anak ninyo? Opo, kami nga po. Ang lalaki na. Itong binata nyo, kamukha ni Mario. Pareho kayo ng mata ng papa mo. Ay,
Maaari ko ba kayong yakapin? Oo naman po, Auntie Helen. Ate, Salamat. Salamat sa Panginoon at nakita ko kayo. Ay, nakita ko rin kayo sa wakas. Saan ba kayo galing na mag-ina? Ang aga niyong umalis. Hindi man lang kayo nagluto ng agahan. Nagsimba kami. Nagsimba. Oo. Anong araw ba ngayon? Miyerkules? May simba ba ngayon? Taga, parang may mga tao sa labas. Sino-sino ba ang mga yan? pa, hindi kami nagsimba. May sinundo kami sa terminal. Terminal. Sino? Pa, maupo muna kayo. Ano ba nangyayari? Nawiwirdohan ako sa inyo. Ma, tara na. Iwan muna natin sila. O sige ha, ako'y magluluto muna ng agahan. Ano ba agahan eh? Alas 11 na. Tanghalian na lutuin mo. Oo. Pa, dito ka lang muna maupo, ha? Bakit ba? Auntie, pasok ka na. Mario. Sinong Pa, si Auntie Helen po. Helen? Ako ito. Mario, ang ate Helen. Ate? Oo. Ate Helen? Oo, ako nga. Oh, Diyos ko. Nananaginip ba ako? Mario, kapatid ko. Kapatid ko. Ito bang ikaw yan, ate? Oo, ako to. Tingnan mo. Tingnan mo itong nunal sa sentido ko. Diyos ko. Diyos ko. Ikaw nga. Ikaw nga, ate. Pero, paano mo nangyari? Paano ka nakarating dito? Paano mo ako nahanap? Yung mga anak mo. Hinanap ako ng mga anak mo. Diyos ko, salamat. Salamat, dinilig din ang dasal ko. Salamat at buhay ka, ate. Mario. Salamat at nakita kita muli. Kapatid ko. Hindi ako ibinenta ni tatay. Naglayas ako nang malaman kong plano niya akong ibenta dun sa nangungursunada sa akin noon. Kaya hindi ko kayo hinanap noon dahil natatakot akong matagpuan niya ako at ipakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Mabuti na lang po at nakilala niya si Papa. Konduktor ng bus, nalasakyan niya papuntang norte. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang naririto ka sa harapan ko at nakikita kita. Pasalamatan mo itong mga anak mo. Nagtiyagang hanapin ako sa Facebook. Hindi naman akong nahanap nila, kundi itong si Wilson. Nakilala ni Wilson ang larawan mo na kamukha raw nung larawan na nahablot ko. Noong araw na nag-impake at lumayas ako. May pakiramdam ako ng mga sandaling yun na maaaring hindi ko na kayo makitang muli. Kaya binaon ko ang larawang yun. Masaya kami nakita kayo muli. Wala ngayon. Hindi na tayo magkakahiwalay na muli, Mario. Salamat sa mahabaging Panginoon. Salamat at nakita kitang muli, Ate Helen. Wala akong pagsidlan ng kasiyahan nang makita kong muli ang kapatid kong napakatagal kong hinintay na makitang muli. Araw-araw, pakiramdam ko may nawawalang bahagi sa aking pagkatao dahil sa pagkakawalay namin sa isa't isa. Ngayon, bagamat magkalayo ang tirahan namin, madalas kami magkita at magkausap sa tulong ng teknolohiya. Napakasaya ko
Totoo ngang naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ako si Mario, at ito ang aking buhay. Huwag sana tayong magsawang manalangin. Dahil kung naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ating dasal, ibibigay niya ito sa atin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, June Martin de Gaspi, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiao, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang babae at ng kanyang matalik na kaibigang naging mortal niyang kaaway. Siya ay si Zenaida. Mahirap maging mortal na kaaway ang matalik mong kaibigan. Bakit? Dahil kayang-kaya niyong siraan ang isa't isa. Lalo na at pareho niyong alam ang halos lahat ng sikreto ng bawat isa. Yan ang natutuhan ko sa mahabang panahong pagiging magkaaway namin ng dati kong best friend. Sino na naman ang nagsigarito sa likod bahay? Ngayon pa talaga, ha? Pupunta pa naman dito sa direksyon ng bahay namin ang hangin. Puno na ng usok ang bahay, ha? Zenaida! Hoy! Ikaw na naman ang may gagagawa nito, ano, Zenaida? Hoy, Rufina. Tulog ang apo ko, ha? Huwag kang maingay. Kung ayaw mong hagisan kita nitong baga. Aba, hindi ko pa itong matapang dyan, ha? Kung hindi ka nagsigarito, tahimik sana tayo. At anong gusto mo? Itambak ko ng itambak ang mga basura namin dito? Hanggang sa maging parang payatas na tungkakuran ko? Di sana sininggihan mo na rin yung sarili mo. Kasi basura ka rin naman. Ah, ganon. Ma! Ay, naku, hintayin mo ako dyan at tatawid ako dyan. O sige, tumawid ka nang maisama kita rito sa mga sinusunog kong basura. Total, plastic ka! Ma, tama na yan. Tama, Halika na ha? sa loob. Sige. Hindi, bitiwan mo nga ako, Gingging. Tayo na sa loob. Hindi ba kayo nagsasawang dalawa? May walang araw na hindi kayo nagraratratang gamit ang mga bunganga nyo. Nakakahiya na. Anong gusto mo? Tumahimik ako habang nagsasalita ng kung ano-ano ang matandang hukluba na yon? Ang gusto ko sana mangyari, magkaroon naman kayo ng ceasefire. Nakakapagod na kayong dalawa. Ilang dekada na kaming ganito ni Rufina. Dapat masanay ka na sa amin. Huwag yung puro ka reklamo. Wala ba kayong plano magkaayos? Talaga bang hanggang sa kamatayan, dadalhin niyo ang galit niyo sa isa't isa? Oh, ibigay ko na sa itong lahat ng isdang ito, ha, Ging? 200 na lang ito para makauwi na ako. Talaga, Banjo? Oo. Ayaw, sige. Hindi ko yan tatanggihan. At saka, pauwi ka na ba? Ha? Sumabay ka na sa tricycle ko. Ay, oo. Pero, teka lang, bibili muna ako ng pansahog dito. Okay, sige.
Total, magliligpit pa naman ako, hintayin kita, ha? Sige, Banjo. Pero doon lang kita sa may papasok sa atin ibababa, ha? Makakagalitan na naman ako ni Mama kapag nalamang pinasakay kita, eh. Oo, ayos lang. Naiintindihan kita. Bakit naman kasi ang ayaw ng mga nanay natin? Naipasa pa sa ating mga anak nila, eh. Ay, nako. Ang mainam pa, Banjo. Sa paningin lang naman talaga tayo hindi nagpapansinan eh. Kapag hindi naman sila nakatingin, magkakaibigan naman tayo, di ba? Sabagay nga, tama ka. O sige, bibili muna ako ng gulay. O sige, hihintayin kita rito. Kala mo kung sinong umasta. Jologs naman. Oo. Ang mata mo na naman, Zenaida. Ano? Kung tanawin mo si Rufina, talo mo pa ang giraffe. Umahaba masyado yung leg mo. May spring ba yan? Ay, Nardo, huwag mo akong asarin dyan na baka may tamaan ka sa akin. Ay, naka. 2 dekada ng patay si Menandro. Yung lalaking pinag-awayan nyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nakaka-move on. Hindi namin siya pinag-awayan. Inagaw siya sa akin ni Rufina. Oh, kung hindi niya inagaw sa iyo si Menandro, di balo ka na sana ngayon. Ay, hindi siya mamamatay ng maaga kung ako ang napangasawa niya. Uy. Baka nakakalimutan mong asawa mo ang kaharap mo. Okay, bakit? Alam mo namang pinakasal lang kita dahil ikaw yung may gusto sa akin hindi naman ako. Kung hindi ako napangasawa mo, wala ka sana mga anak na gwapo at magaganda. So? Ang ibig ko lang naman sabihin, matatanda na tayo. Matatanda na kayo. Baka nga may sumunod na sa inyo kay Menandro. Ay, hindi ako yun, ha? Mabuti pa. Magbati na kayo ni... Ano? Yan ang kaibigan mo. Napakarami niyang inagaw sa akin. At nga yung pagiging summa cum laude nung college, dapat sa akin yun. Pero hindi niya pinasa ang research paper ko, kaya bumagsak ako. Akala ko nga best friend ko siya, eh. Oy. Pero din nga, traidor pala ako. Tapos sinulot niya pa si Menandro sa akin, ha? Siniraan pa ako sa mga magulang ni Menandro. O ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko siya mapapatawad, ha? Kaya gumanti ka. At dito ka nagpatayo ng bahay sa tabi ng bahay niya. Oo. Ay, naku. Para lagi niya akong nakikita. At nang palagi niyang maalala yung ginawa niyang kasamaan sa akin. Oh, isang piling na lang itong saging. Bilhin nyo na. Akin na ito! Oh. Akin! Ano ba ito? Nag-aawa Ano ka. nakahawak dito? Anong ikaw? Tingnan mo nga, dalawang kamay ko nakahawak sa saging. Oh, Rufina, Zenaida. Bitiwan nyo saging malalabog eh. Baka hindi ko na yan maibenta. Bibilin ko ito. Ako ang bibilin nito. Kano ba ito, Ente? 180 yan. Malalaki yan. Oo, ito, ayan, 200 yan. Keep the change. Hindi, Ente. 220. Ako na ang bibilin. Hindi, Enteng. Ito, 250. Nadagdagan ko na 50. Sa akin na ito. Ano ba kayong dalawa? Ano? Kung gusto nyo, pareho ng saging na yan. Teka ha, hahatiin na lang natin yan. Ayoko! Hindi! Kaya kong bilhin ang isang pili na ito. Kaya hindi ako papayag na may kahati. Ganon, ha? Ano ba? Bitiwan nyo nga ito! Bitiwan nyo! Hindi ko na lang ito pagbibili. Ay, di ba? Pinantagan na ka namin ang presyo. Kaya mo pa. Ikaw pa nga grabyado dyan, no? Ako na tuloy yung inaaway nyo ngayon. Ako naman Mula ngayon. ngayon, hindi na ako bibili ng saging sa'yo. Ako rin, hindi na ako bibili ng saging. Ano ba? Ako pa bang mali? Ay, nako! Sarap naman ang hangin dito sa bakura namin. Ay, nako, mga halaman ko. Didiligan ko kayo para presko kayo. Hindi kagaya ng iba dyan na para lamang gulay. Mabuti ba ang hangin? Fresh! Hindi tulad ng iba dyan, parang amoy isdang bilasa. Baho! Iniinisa naman talaga ako na sinayda na ito, ha?
Ang dibdib ko. Bakit? Parang sumasakit sa Sarap ng hangin dito. Kagabi pa ito, ha? Kaya lang, ang bumabaho. Dahil may amoy matanda. Aray ko. Aray ko, ang dibdib ko. Ay! Aba, si Rufina. Ha? Ako, Rufina! Bakit ka natumba? Ma! Gingging, anong sabi ng doktor? Auntie Zen, cardiac arrest daw. Kanina pa siya nire-revive. Atake? Opo. Ilang araw na nagre-reklamo si Mama na masakit ang dibdib niya. Akala ko nga kung ano lang eh. Diyos ko. Auntie, salamat po pala kasi inagapan niyo siya kanina. Kung hindi kayo humingi ng tulong, baka hindi ka agad siya naisugo dito sa ospital. Nagulat ka ako nang bigla siyang bumagsak eh. Diyos ko, sana makasurvive si Mama. Oo, ay, magdasal natin siya. Halika, magdasal tayo. Ano, Banda? Anong sabi ni Dingjing? Wala na pa. Wala na si Auntie Irvina. Oh, Diyos ko. Anong sinabi mo? Patay na raw. Nagising lang daw ng isang araw at isang gabi. Pagkatapos kaninang umaga, inatake uli. Oo, patay na. Patay na si Rufina. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kapag matanda na, dapat maingat na sa katawan. Patay na si Rufina. Ma, Zelaida, Rufina. Salamat sa pagpunta, Auntie Sen. Nakikiramay ako. Tingting. Maupo po kayo, Auntie. Hindi naman totoo na hindi ko pa siya napapatawad. Oh, Matagal ko na siyang napatawad. Kaya nga, nakaya kong tumira malapit sa kanya. Kaya lang, sa lahat ng mga nangyari, talagang hindi naman kayang bumalik pa sa dati. Pero ang bawat away at sigawan naming dalawa, parang pagpapahiwatig yun na nakapansin pa rin naman namin ang isa't isa na malakas pa kaming pareho at kaya pa naming sumigaw at magsabunutan minsan. Pero tama si Nardo. Sana hindi kami nabuhay sa mga nakalipas na panahon sa ganong paraan. Sana mas naging mapagpakumbaba kami sa bawat isa. ganun din naman po si Mama. Isang beses, nung bumabagyo, sinisilip niya po ang bahay ninyo. Tapos sabi niya, mukhang magigiba na raw ang bahay niyo. Mabuti raw ang bahay namin matatag. Pero alam ko, paraan niya yun para tingnan kung safe pa ba kayo. Kung may mga nagawa man pong mali sa inyo si Mama, ako na pong humihingi ng tawad. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ay, Rufina, patawarin mo ako. Kung nasaan ka man ngayon, sana magkasama na kayo ni Menandro. Dahil alam ko, nagiging masaya ka
kasama mo ang sa isang taong iyong minahal. Hindi ko alam na sa ganong paraan matatapos ang kwento naming dalawa ni Rufina. May mga pagsisisi pero huli na ang lahat. Ngayon, gusto kong sabihin sa mga nakikinig na kung may mga tao mang nakasakit sa inyo, patawarin nyo na sila. Alam kong mahirap, pero wala namang masama na subukin. Masakit kung hihingi tayo ng tawad sa taong wala nang kakayahang marinig ang ating tinig. Ako si Zenaida at ito ang aking buhay. Maikli lamang ang buhay at masasayang ito kung paiirali natin ang pride. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Jun Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Zenaida. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika, Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant, Phil Cruz, production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na nagtiyaga at naghintay dahil sa paniniwalang lahat ng pinagdaraan ng suliranin ng isang tao ay pansamantala lamang. Siya ay si Marion. Namatay ang nanay ko nung mga bata pa kami. Walang maayos na trabaho si tatay, kaya hirap siyang itaguyod kaming magkakapatid. Pero hindi ko yung ginawang dahilan para panghinaan ng loob. Nagsumikap ako upang makatulong sa aming pamilya. Pagkatapos kong kumuha ng mga subjects, saan na nga ba ako pupunta? Ang lawak naman kasi nitong school na ito eh. Buti pa magtanong ako dun sa nakaupong lalaki. Excuse me po. Magtatanong lang po sana ako kung saan Nag-enroll ka ba? Paano niyo po nalaman? Kung may tanong ka about enrollment at sa iba pang mga proseso rito, doon ka pumunta sa Dean's Office. Hanapin mo si Marion. Matutulungan ka nun. Marion? Sino po siya? Isa-isa na kasi ang tanong. O ano ba yan? Pwede ba? Doon na tayo sa labas. Nakakagalitan ako dito. Siya na yata yung Marion. Halika, o dito tayo sa labas. Excuse me? Ay, sorry po. Ay, ikaw, doon ka sa office na yun, yung malapit sa gate. Ikaw naman umakyat ka sa second floor. Andun yung library. Kung mag-enroll ka, doon ka muna pumunta sa student's lounge. Doon nakapaskil yung mga subjects na kukunin mo. Apo. Ikaw, ano kailangan mo? Magtatanong lang po sana ako. Nakuha ko na po kasi yung mga subjects ko. Okay, doon ka pumunta sa registrar's office. Salamat. Tapos maganda ka na rin ng pera for enrollment. Okay po. Bakit alam mo ang lahat ng ito? Ay, paano ko bang hindi malalaman? 17 years old pa lang ako. Student assistant na ako dito. Marion,
Alam ko na po, Tay. Hindi pa ako makakakuha ng maraming subjects ngayon kasi kulang yung pan-tuition ko. Okay lang po yun. Pasensya ka na. Anak, 6 na taon ka na sa kolehiyo dahil paunti-unti ang kuha mo ng mga subject. Ayos lang ho yun, Tay. Nag-enjoy naman ako. Isa pa, kahit pa paano, meron akong kinakita sa pagiging student assistant, kaya okay lang. Hindi ka ba naiilang? Bakit naman po ako maiilang? Ang mga kaklase mo, mas bata pa sa'yo. Ay, naku, Tay. Sa kolehiyo, may mga nag-aaral, may asawa na, may apo na. Kaya age doesn't matter. Salamat sa pangunawa mo. Wala naman po akong ibang pwedeng gawin, kundi unawain ang sitwasyon natin. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung gusto ko. Hayaan mo, Tay. Nakakapagtapos din ako. Soon. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Buti pa sabihin ko kay Mama. Mag-drop out na lang ako. Oh, nandiyan ka. Ha? Umiiyak ka? Hindi. Di daw. Ayan o, tumutulo uhog mo. Ay, Bakit dito ka sa CR umiiyak? Umuwi ka doon sa bahay niyo para malaman ng mga magulang mo yung pinagdaraanan mo. magsasabi naman ako sa kanila mamaya eh. Hindi naman sana nakikialam ako, no? Bakit ka umiiyak? Nakakaisang buwan na kasi ako eh. Pero nahihirapan talaga ako mag-adjust. First time ko na tumira malayo kina Mama. Tapos ang hirap pa ng mga subjects sa accountancy. Gusto ko na lang mag-drop out. Pag mahirap, susuko ka agad? Ganyan ba dapat ang attitude? Eh, Saan ka ba nakatira? sa dorm, malapit dito. Ilang unit yung kinuha mo? Kompleto ba? Oo, syempre. Anong pangalan mo? Angie. Angie. Alam mo ba, Angie, hindi lahat ng estudyante katulad mo. Hindi lahat kayang mag-aral ng full load. Nakakapagbayad ng tuition fee on time at nakatira pa sa dormitoryo. Yung mahirap na sinasabi mo, ayoko namang i-underestimate. Alam kong mahirap talaga yan para sa'yo. Pero talagang ganun ang buhay. Hindi lahat magiging madali para sa atin. Pero kapag mahirap, hindi tayo dapat sumusuko. Dapat nagsisikap tayo. Naunawaan mo ba ako? Marion, Yes, Dean? ang tataas ng grades mo. Ah, Kung hindi ka sana irregular, pwede ka mag-apply as cum laude. okay lang po yan. Ang mahalaga, malapit na akong gumraduate. Alam mo, sana kagaya mo mga anak ko. Bakit naman po? Masinop, matyaga, matalino. Ni minsan hindi kita narinig na nagreklamo. Nagreklamo din po ako. Pero hindi ko pinaparinig sa inyo. Nagreklamo ako kapag sarili ko lang ang kasama ko. Ay, darating ang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Talagang yun naman po ang aking goal. Sabi ko, kahit matagal at mabagal ang paglalakad papunta sa pangarap ko, ang mahalaga, umuusad kahit paano. Tama. Napakabuti mong halimbawa sa mga estudyante. Salamat po. Teka, parang kilala ko ito. Prince? Uy, Marion. Andito ka pa rin? Hindi, imagination mo lang talaga ako. Ano, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Kumuha ko ng TOR. Requirement dun sa ina-applyan kong panibagong trabaho. Wow, second job mo? Oo, pinalad na makapasok sa gobyerno. Oo, congrats! Ikaw, kailan ka gagraduate?
Malay mo, this year na. Talaga? Oo, bahala na kung kailan. Eh, ikaw na lang sa batch natin ang naiwan dito eh. Yung iba, may asawa na, may anak na. Ikaw, estudyante pa rin. Ayaw mo yatang mahirapan eh. Mas mahirap ang buhay kapag hindi na estudyante. Kahit saang stage of life ka makarating, palaging mahirap. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. The ever-positive student of the year. Alam nga namang maglupas sa'yo ako dito. Hindi naman makakatulong. Mas mabuti pang unawain na lang natin ang sitwasyon. Tay, bakit kasi pinilit yung buhatin yung 2 sakong palay? Hindi na ho kayo tulad ng dati. Mahina na kayo dahil tumatanda na. Mabuti na lang, hindi tuloy ang nabali ang likod nyo. Pasensya ka na, Marion. Magpalakas kayo agad, ha? Hindi tayo pwede magtagal dito sa ospital. Wala tayong pambayad. Pasensya na talaga, anak. Maghahanap muna ako bukas ng part-time job para makatulong sa gastusin ninyo. Maapektuhan na naman ang pag-aaral mo. Malapit ka na sanang graduate, di ba? Huwag nyo na munang isipin yan, Itay. Anak, pasensya ka na, ha? Alam nyo, mula nung mamatay si nanay, puro pasensya at patawarin mo ko na lang ang naririnig ko. Baguhin nyo naman yung linyahan nyo. Sana sabihin nyo rin minsan na kaya natin to. Magsikap lang tayo, malalagpasan din natin ito. Sana huwag yung palaging iparamdam sa akin. Sa amin ng mga kapatid ko, nakaawa-awa ang sitwasyon natin. At parang wala na tayong pag-asa. Titigil ka? Pasensya na po, Dean. Marion, konti na lang makakagraduate ka na. Pansamantala lang naman po, kapag nakabawi na kami sa mga ginastos dun sa pagpapa-ospital kay tatay, babalik ako sa pag-aaral. Marion, Pasensya na ho. wala kang kasalanan sa akin. Huwag kang humingi ng pasensya. Isa pa, kung nabibigatan ka na, pwede mo namang ibahagi ang pinapasan mo para kahit papano gumaan. Huwag mong sarilinin ng lahat. Alam kong nagtitiis ka lang. At alam kong hirap ka na rin. Gusto ko na rin po talagang matapos ang lahat ng hirap na pinagdaraanan namin. Pero, pakiramdam ko araw-araw may panibagong hamon na dumarating. Pakiramdam ko kami lang, ako lang, ang paboritong bigyan ng pagsubok ng Diyos. Ang hirap-hirap. Pagod na rin po ako. Marion. Pero hindi ako pwedeng sumuko. Welcome back, Marion. Good morning, sir. Isang taong kang nawala. Oo nga po. And this time, makakagraduate ka na. Sana nga po, sir. Huwag sana nga po. Sabihin mo, yes sir, gagraduate na ako. Yes, sir! Gagraduate ako! Yan, ganyan nga. Salamat po, sir. Masaya ako makita ka rito. Pero alam mo, mas magiging masaya ako kung sa susunod na taon, hindi na kita makikita sa school. Ha? Marion? Hindi nyo na ako makikita rito next year, sir. Pangako yan. Otay, dito kayo sa kanan ko. Anak, kinakabahan ako eh. Ano ba yan?
Maglalakad lang naman tayo eh. Ganito pala pag may anak na gumagraduate. O ngayon, alam niyo na pakiramdam. Ate Marion! Uy, Angie! Congrats! Thank you! Tayo ng sunod. Sige. Marion, congrats ha. Thanks! Halos 8 taon bago ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero ngayong binabalikan kong lahat, parang ang bilis lang ng 8 taon na yon. Sa mga panahong yun, mas nahubog ang aking pagkatao. Dahil sa pinagdaanan kong yun, mas naging matatag ako at mas natutuhan ko kung paano magsumikap sa kapila ng mga pagsubok. Ako po si Marion at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas sa papel na Marion. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama! Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas niya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basura, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Ma! Tawa ko na po yung plastic na itim. Akin na ito'y, bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ano po? Ay, mga anak, may pagkain na tayo. Mukhang masasarap. Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong 3. Yay! Ano mga anak? Nasarap ba? Opo! Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Ako naman po. Gusto ko yun ng pesyahay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop-chop! Wow! Ay. Ma! Bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating na uwan nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi
Tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan niyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo? Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhayin ng maayos sina Mitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan, Oh, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Wow, Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Ang sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, makiusap na lang kayo ng anak ko. Oo, kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo.
Pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, misis. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Iiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po, iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano po, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yumayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung 2 kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Sige, Angel. Mitoy, Bo, samahan mo yung kapatid mo. opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang 2 dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, luto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora.
Naway gabayan kayo ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa mga mabubuting Samaritanong tumulong sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang aming buhay. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga, direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinitibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang universidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school. Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangiang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mo sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si Itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni Itay, dalawa na lang kaming namuhay ni Inay. Oh, na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawalan na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Vero ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng mami mo, masalimuot ang mga ganyang sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Iba ang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mo malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan?
O, Beron, tayo nang magkapunan, anak. Susunod na lang po ako, inay. Teka, umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Total, magbe-21 anyos ka na. At ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa ngang sa US mo natapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Kaya ayusin mo na mga papeles mo. Para kapag nakabalik na kami roon, hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Hindi na ako nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. Pati ba naman sa babaeng dapat kong mahalin? Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Beron. Mahal ko siya. Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya. Beron! Beron, sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa akin karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman. Green card holders sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Beron, mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw basta iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto. Kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko. Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak ng kariton nyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ha, ang totoo. Kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa kariton na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip nyo Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Beron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun eh, may maipambili naman kami na mapagsasaluhan sa araw na yon. Ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Ginuhit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko
hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko. Arman, ang parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa mabahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Veron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, sumama ka na sa kanila. Veron. Ano ba? Kailangan pa ba munang bigwasan ng lalaking yan bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mo sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilitan? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang matulayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman para tutulan ng pag-iibigan nila ni Veron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ng masasakit ang kababata mo, Alfred. Kung minsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin dahil na rin po sa mga baling kwento ng iba, Aling Liana. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangan kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan? Veron, tuloy na tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go signal ang petisyon sa akin na daddy at mami. Matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa'yo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan. Hindi ko inaasahan. Haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon. Sa pagitan nating dalawa. Tama lang na maglimutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa ating relasyon, iisipin pa rin ng parents mo. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pa gagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo ring lumimot ang iyong sarili. Sana nga dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya. At yung pwede ka ring mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap? Mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong umunlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa. Sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron. Ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan
kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari, kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan, pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Lionel Ganamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.